Hello guys! Welcome again to my YouTube channel. Ngayon, matagal tayong walang upload. Ngayon, gagawa tayo ng bibingka. Magluluto tayo ng bibingka, guys. Ngayon, ipapakita ko sa iyo kung paano gumawa ng bibingka. Ayun. Ngayon, ipapakita natin ang ating mga ingredients. Hello guys, eto na ngayon yung ating ingredients sa gagawin nating bibingka, lulutuin nating bibingka. Ito yung glutinous flour. Gumamit ako ng 2 pakete. Ito yung ginagamit kong glutinous flour. Ayan yung brand, guys. Ayan. Tapos 500 grams sugar, cheddar cheese, 1 can carnation milk, fresh coconut milk. Ayan, yung coconut milk natin. 4 eggs. Butter. And 1 liter water. Ngayon guys, paghalo-haloin na natin yung ating ingredients. Uunahin natin ilagay yung sugar. Ayan. Ngayon, isusunod natin yung coconut milk, guys. Ayan, coconut milk. Pagsabay-sabay na natin ilagay para saka natin imimix natin ng mixer mamaya. Ayun, ilalagay natin yung 1 can carnation milk. Yan. Tapos natin ilagay yung carnation milk, ilalagay na natin yung egg. Ito na yung eggs natin, guys. Ayan. Ayan. Ngayon gagamitin natin gagamit tayo ng ng electric mixer. Yan, dahan-dahan nating i-mix ng yung mixer natin, guys, para hindi magtapon yung flour natin. Wag masyadong malakas pa yung tapos idagdag natin yung tubig. Yan, ilagay natin yung 1 liter na tubig. Ayan. At i-mix natin ulit ng slow lang yung natin para hindi magtapon. Ayan guys, yung natin, yung flour natin ay smooth na siya. Ayan. Haloy natin. Kailangan walang buo-buo. Ayan. Ayan, smooth na siya, guys. At saka hindi siya katamtaman lang yung niya. Kung gusto niyo mas malambot, pwede yung dagdagan ng tubig. Kung gusto niyo mas siya, mas matigas, ibabawasan niyo yung tubig. Pero ang bibingka mas masarap po pag malambot. Ngayon, lalagyan natin ng konting cheese, yung shredded cheese natin, para mas masarap yung lasa. Ayan. I-mix natin.
Tapos na ang pag-mix natin yung ating flour, yung ating glutinous flour. Ayan na siya. Ayan. Ngayon, maihahanda natin yung baking tray. Pwede kayong gumamit ng, dahil wala tayong banana leaves, gagamit tayo ng aluminum foil. Hello guys, ito na yung platter natin, yung baking tray. Ngayon, nagyan natin ng butter. Ayun yung butter, i-spread natin sa plate para para yung lulutuin natin yung flour hindi didikit. Ayan, i-spread natin yung butter dito sa may tray. Ayan. Yung height ng tray natin guys is around 3/4 inch high. Yan ang gagamitin natin. Ngayon, i-spread natin yung butter sa tray. Kaya lagyan natin ng butter guys para hindi dumikit yung flour pag niluto natin. Ayan, nilagyan natin sa oven. Ngayon, yung minix nating flour, imimix natin muna bago tayo mag-scoop ng ilalagay natin sa tray. Ayan, gamit tayo ng scoop. Ayan. Yung height ng plate guys, nung baking tray natin, kung gusto nyong makapal, pwede ring isagad yung ipuno. Pero pag hindi, kasi pag masyadong thick siya, makapal, hindi siya masyadong masarap. Kaya ang ginagawa ko guys, lang siya, yung more than half lang ng tray, yung less than 3/4. Yung height niya is 3/4 inch, pero nilalagay ko lang siya ganyan. Hindi ko siya masyadong pinupuno. Para hindi siya masyadong makapal. Ayan, ganyan lang siya guys. Ngayon ay lalagyan natin ng shredded cheese sa ibabaw. Bago natin ilagay sa loob ng mini oven natin. Ayan na guys, yung ating cheese nilagay na sa ibabaw. Ayan. Ngayon ilalagay na natin sa loob ng oven. Yung oven natin ay lang, maliit lang, mini oven. Ayan. Ito yung gagamitin nating oven, guys. Ito, maliit lang siya. Ayan. Mini oven. Ngayon, iano natin yung fire. Kailangan below at saka yung top. Dalawang sa baba at saka sa ibabaw yung fire. Tapos yung temperature niya, guys, lalagyan natin ng 180 degrees. Yung time naman ay 30 to 40 minutes. Ayan. Ayan na siya. Ayan, 40 minutes. Tapos yung fire niya, ayan, yung dalawang niyan. Nakikita nyo guys, ito. Dalawang ibabaw at saka sa taas. At saka yung timing niya ay yung temperature niya is 180 degrees. Ayan. Lagay na natin sa loob guys. Ayan. Dahil maliit lang yung oven natin, nilalagay ko sa gitna. Ayan. Isasarado na natin guys. Ayan. Ito yung ating oven. Maliit na oven. Ayan, mini. Hintayin na lang natin guys maluto. Ayan. Ang ating special bibingka. Madali lang guys gumawa ng ng bibingka. Lang, mix mo lang lahat yung ingredients. Tapos, okay na. Ayan, guys. Bibisitahin natin yung ating bibingka. Dahil malapit nang matapos yung time natin. Ayan. Ayan na. Malapit na. Ayan. Ngayon, sisilipin natin. Ayan. Ayan. Ayan na siya, guys. Ayan. Oh, sarap. Yan yung ating bibingka. Kailangan medyo brown yung sa
ano niya, sa malapit na, ilang minuto na lang matatapos na. Ayan. Ito na guys yung ating bibingka. Ayan. Ito na yung finish product natin. Luto na. Ito. Ating special bibingka. Bango ang amoy. Sarap guys yan. Ayan. Sarap.